Hindi ko naman talaga balak bumalik. Matapos ang libing ni Lola, akala ko iyon na ang huling beses kong lalakad sa batong daan na patungo sa lumang bahay. Matagal ko nang tinanggihan ang mga imbitasyon ng tiyahing kong si Minda at ng alaalang bumabalik tuwing gabi. Kung kailan ng kuliglig ay tila may sinasabi. Pero ngayong narito ako, 3 taon mula nang iwan ko ang Maynila, dala ang sulat ni tita. Anak, may iniwan si inang para sa iyo. Hindi namin mahanap kung saan, pero baka ikaw ang makaalala. Uuwi ka, di ba? Oo, bumalik ako. Pero hindi ko inaasahan na ito ang sasalubong sa akin. 100 sa gitna ng talahiban, tuyo at luma, kung saan wala naman dapat na daanan. Ang daan na ito, pamilyar, pero hindi siya dapat narito. Huminto ang motorsiklong sinasakyan ko. Si Mang Leo, ang matandang driver ng tricycle, ay napatingin sa daan. Sumingangot. Bakit may daan dito? Tanong ko. Bagaman ako rin ay hindi tiyak kung ba't iyon ang una kong naisip. Walang ganyang daan dati. Sagot niya. Pero may kwento ang mga matatanda noon pa. Baka naputo lang salita niya. Hindi niya tinapos. Baka ano, Mang Leo? Hindi siya sumagot. Tumalikot siya sa akin at tumango. Diyan tayo dumaan. Mas mabilis papunta sa bahay ni Minda. Hindi ko alam kung bakit, pero sumunod ako. Sa gilid ng daan, naroon ang mga puno ng akasya at kawayan. Tahimik, walang ihip ng hangin, wala ring tunog ng ibon. Tahimik, pero hindi payapa. Tahimik na parang may nakikinig. Habang lumalalim ang daan, may amoy na sumalubong. Basang lupa, alimuom, singaw ng bagay na hindi pa naaagnas pero hindi nabuo. Ipinikit ko ang mata ko sandali at sa loob ng segundo, may naalala kong hindi ko alam kung panaginip o totoo. Isang gabi, matagal na. Ako, si Lola, at ang kwento niya. May binanggit siyang daan na hindi dapat sundan. Pag narinig mo ang alingaw-ngaw, huwag mong sundan, apo, kahit anong mangyari, lalo na kung daan ang tinuturo nito. Binuksan ko muli ang mata ko. Sa gilid ng daan, may poste ng ilaw na luma, baluktot at gumagalaw ang liwanag nito kahit walang hangin. Tumigil ang motorsiklo. Nasa harap na kami ng bahay ni tita. Tita, kanina sabi mo walang ganong daan. Sabi ko habang nilalaglag ko ang aking bag. Ha? Anak, ano bang sinasabi mo? Diyan talaga kayo dumadaan dati? Hindi mo ba yun naaalala? Pilit ang ngiti niya at ang boses ay tila walang bahid ng pag-aalala. Pero ang mga mata niya, hindi makatingin ng diretsyo. Sa likod ng bahay, may narinig akong tinig. Hindi sigaw. Hindi tawa. Isang tila alingaw-ngaw, pabulong, paikot, parang mula sa ilalim ng rupa. Parang binigkas ng bibig na hindi marunong huminga. Hindi ako agad natulog noong gabing yun. Kahit papagod ako sa biyahe, may kung anong ingay sa paligid ng bahay na hindi ko mawari. Parang may pamilyar, pero hindi ko matumbok. Mga tahol ng aso
Paulit-ulit, paikot, parang may kinakalaban. Pero wala akong narinig na yabag. Wala akong nakikitang gumagalaw. Si Tita Minda ay naghain ng kapeng barako at sinabawan ng usapan ng tanong. "Nakita mo ba, anak, ang kawayang itinanyo sa likod bahay?" Tumanggo ako. "Oo, tita. Parang bago pa nga eh. Pinagbabawal na naming putulin yan. Yan daw ang nagbabantay," sabi ni Inang. Nagkatinginan kami. Saglit lang. Pero sapat para maramdaman ko ang bigat sa kanyang mata. Hindi takot. Hindi rin paniniwala. Pagod. Pagod sa pagtanggi. Habang iniikot ko ang tasa ng kape, naalala ko ang isang tagpo mula sa pagkabata, isang laro sa ilikod bahay. Tumatakbo kami ng pinsan kong si Dino noon, palibot sa kawayan, hanggang sa may narinig siyang bulong. Tumigil siya, napalimon. "Ate," sabi niya sa akin noon, "may babae sa ilalim ng lupa." Pinagalitan siya ni Lola, pinaliguan ng asin ng paa, at kinausap ako mag-isa ng gabi ring yun. "Kapag may narinig ka, huwag mong sasagutin, lalo na kung tawag sa pangalan mo. Hindi lahat ng tumatawag ay dapat lapitan." At ngayon gabi, habang nakahiga ako sa lumang kama ng silid ni Lola, muling tumahol ang aso sa ilalim ng bintana. Isa, dalawa, tatlo. Nagkakandabulod sa galit hanggang sa par silang sinasakal ng sariling sigaw. Lumabas ako ng kwarto, dahan-dahan. Tinungo ko ang sala. Walang ilaw maliban sa mumunting liwanag ng poste sa labas. Kumikislap, parang nilulunod ng sariling anino. Sa likod bahay, may aninong nakatayo. Hindi ko makita ng buo, pero alam kong babae siya. Mahaba ang buhok, puti ang suot. Hindi gumagalaw. Hindi rin tumatalab sa kanya ang liwanag ng poste. Parang hindi siya nababasa ng ilaw ni ng ulan na bigla na lang bumagsak kahit walang kulog. Napapitlag ako nang biglang tumigil ang mga aso. Tahimik. Pilit kong tinawag si tita pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. At nang tumingin ako muli sa labas, wala na siya. Wala na ang babae. Pero naiwan ang putik sa luta at ang bakas ng paa. Paalis. Hindi papasok. May sumitsit mula sa likod ng kawayan. Hindi ako lumapit, pero hindi rin ako makagalaw. Pagbalik ko sa kama, basahan na ang sahig. Hindi ko alam kung ulan o pawis ng paligid. At sa may pintuban ng silid, may tuyo ng asin. Bilog ang ayos. Parang may sinadyang huwag papasukin. Kinabukasan, walang gustong pag-usapan ang nangyari. Kahit yung aso ni Mang Leo, si Itim, na dating laging nakahimlay sa ilalim ng mesa, ngayon ay ayaw nang pumasok sa loob ng bahay. Para bang may kinatatakutan sa mismong sahig na dati niyang tinutulugan. "Tita," tanong ko habang pinupunasan niya ang mesa, "naalala mo ba si Lola? Yung kwento niya tungkol sa huwag sumagot kapag tinatawag sa dilim." Napatingin siya sa akin, ngulit di sumagot agad. May gumapang na tensyon sa pagitan naming dalawa.
tulad ng usok na walang apoy. Kwento lang yun, anak, para hindi tayo lumalabas sa gabi. Pero hindi yon ang tanong ko. Hindi ko na ulit kinulit, lalo na nang marinig ko kung paanong umingit ang sahig sa ilalim ng mesa, kahit wala namang gumagalaw. Gabi ulit. Mahirap matulog. Nagpapalipat-lipat ako ng posisyon. Binibilang ang kuliglig at iniisip kung paano kaya natutulog ang mga taong may malinaw na konsensya. Hanggang sa tok, tok, tok. 3 katok. Mula sa ilalim. Hindi sa pintok, hindi sa bintana, hindi sa bubong. Sa ilalim mismo ng sahig ng kama ko. Pinakinggan ko ng mabuti, baka daga lang. Tok, tok, tok. Mas malinaw, mas may tiempo, parang may galit, parang may pasensya. Napansin ko, hindi lang ito basta tunog, parang itong may sinasabi. Muli kong naalala si Lola. May isang kwento siya tungkol sa mga nawawala noon. Hindi sa kagubatan kundi sa bahay nila mismo. Mga bata raw na huling narinig na parang may kausap sa ilalim ng lupa. Ang tawag ni Lola sa nilalang ay alulong. Hindi ko alam kung imbento lang niya iyon, pero ang kwento malinaw. Ang alulong ay hindi sumisigaw. Hindi siya humahabol. Siya ang bulong na tinatanggihan mo sa simula, pero habang tumatagal, parang boses na sarili mo na ang lumalabas sa bibig. Ang nakakarinig sa kanya, ani Lola dati, hindi namamatay, hindi rin nawawala, pero hindi na sila. Tumayo ako mula sa kama. Lumakad ako sa pasilyo. Bawat hakbang ko, sumusunod ang langit-ngit ng saig. Parang may gumagapang sa ilalim. Pagdating ko sa lumang bodega sa likod bahay, naghanap ako ng lumang kahon. Yun yung dating gamit ni Lola sa panghihilot. Baka may makuha akong paliwanag. Sa ilalim ng mga bote ng langis at dahon ng sambong, may lumang notebook. Buklat ko. Basang-basa ang ilang pahina, pero sa isa, mababasa pa ang nakasulat. Kung may naririnig sa ilalim ng bahay, huwag sagutin. Kahit boses mo pa ang gamitin niya. Lalo na kung tinuturo kanyang pabalik sa daan. Sa tabi ng pahinang yun, may idinikit na lumang litratong nakapolaroid. Isang batang babae, nakatayo sa harak ng kawayan sa likod bahay. May bilog ng asin sa paanan niya. At sa ilalim ng litrato, may sulat kamay. Si Sisa, huling narinig, 1991. Wala akong maalalang kamag-anak na Sisa. Pero pamilyar ang mukha niya. Parang ako. Sisa? Wala naman tayong kamag-anak na ganun. Sabi na Tita Minda habang hinuhugas ang bigas. Pero ramdam kong nanginginig ang kamay niya. Hindi siya tumingin sa akin habang nagsalita. Tita, sigurado ka bang hindi mo siya kilala? May litrato siya sa gamit ni Lola. May bilog pa ng asin sa paa niya. Biglang tumigil ang gripo. Tahimik. Tahimik ang buong bahay. Pati ang mga kuliglig sa labas, para bang pati sila ay nakikinig.
Huwag mong banggitin yung pangalan na yan dito, bulong ni tita. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Pero nasabi ko na, nabigkas ko na. At may bahagi sa akin, maliit lang, na gusto pa yung ulitin. Parang nangangati ang dila ko sa mismong tunog ng pangalang iyon. Sisa. Simple. Walang gaanong kahulugan sa labas ng bahay na ito. Pero dito, tila isang susi na biglang bumubukas sa mga pintuang hindi na dapat nabuksan. Kinahapunan, pumunta ako sa tindahan ni Aling Rosing, matandang kapitbahay na dati tsismosa ng baryo. Ngayon ay halos hindi na lumalabas. "Ay," sabi niya habang nagbibilang ng sukli, "nakita kitang naglalakad sa likod bahay kagabi." Napakunot ang noo ko. "Hindi ako lumabas kagabi, Nay. Sa kwarto lang ako." Tubanggo-tanggo siya pero hindi kumbinsido. Di doble ka pala. At bago pa ako makapagtanong, bigla niyang binulong, "Bakit mo binanggit ang pangalan ng nawala?" Pabalik na ako sa bahay, tinatanto ng basang pilapil nang marinig kong muli ang tunog. Hindi kuliklik, hindi aso. Isa itong tunog ng pag-uungol mula sa kawayan. Parang naglalakad sa loob ng mga ugat. Parang may hinihintay lumabas. Pagdating ko sa may likod bahay, nakita ko may bumukas na bitak sa lupa sa mismong paanan ng kawayan. Malalim, madilim. At sa paligid nito, ang bilog ng asin wasak na. May bakas ng kamay. Maliit. Babae. Sa gabi, pinilit kong matulog ng maaga. Pinatay ko ang ilaw, isinara ko ang mga bintana. Pero may dumaan sa pasilyo. Magaan ang yabag. Isang pares lang. Mabagal. Parang hinahanap ang silid. Dumiretso siya sa harap ng pintuan ng kwarto ko. At mula roon, may bulong. "Ate, ako na ulit ito. Buksan mo na." Hinigpitan ko ang hawak sa kumot. Hindi ko siya sinagot. Pero sa salamin sa pader, kahit madilim, may nakita akong refleksyon. Hindi ako. Bata, babae. Nakatayo sa tabi ng kama, nakangiti. Hawak ang kamay ko, pero malamig. Kinabukasan, may dumating na batang lalaki sa may bukana ng bakuran. "Kuya, ikaw ba yung bagong nakatira dito?" tanong niya. "Oo," sagot ko. "Bakit?" "Hinahanap ka raw ni Sisa. Sabi niya, sa'yo kasi yung huling galing." Nagtatakbuhan ng bata paalis, walang paalam. At ako, naiwan na lang sa may pintuan, hindi na alam kung anong kwento pa ang pwede kong itanggi. Hindi na ako makatulog ng maayos. Kapag pinipikit ko ang mata ko, naroon siya, si Sisa. Kung yun nga ang pangalan niya. Nakatayo sa tabi ng kama, walang imik, nakatingin lang sa akin. Parang naghihintay. Pero hindi siya multo. Hindi rin siya ganap na tao. Parang anino ng isang alaala na ayaw malimutan.
Isang madaling araw, bumangon ako at naglakad sa may gawi ng kawayan sa likod. Ang hangin malamig at may manipis na hamog sa lupa. Dala ko ang lumang lanterna ni tita. Ang liwanag nito mahinang mahina pero sapat para makita ko ang daan at kung anong naroon. Sa may lilim ng kawayan, nakatayo ang isang bata. Nakatalikod. Nakasuot ng lumang bestida, puti, may bahid ng putik sa laylayan. Basang-basa ang buhok niya kahit wala namang ulan. "Hoy!" sigaw ko. "Sino ka?" Hindi siya gumalaw. Hindi siya tumingin. Lumapit ako. 1, 2 hakbang. Hanggang sa napansin kong tila pamilyar ang ayos niya. Ang tindig. Ang tahi sa likod ng damit. Naalala ko, isa kong batang 6 na taong gulang. Nakatayo din ako dito noon. At may kasama ako, si Lola. "Bakit mo siya iniwan dyan?" tanong ni Lola noon. Hindi ko naaalala ang sagot ko. O baka ayaw kong maalala. Nagising ako sa sahig ng kusina. Nanginginig. Magbigat ang dibdib. Si tita, nasa tabi ko, pinapainom ako ng tubig. "Anong nakita mo?" tanong niya. Hindi na itinatago ang takot. "Sisa," sagot ko. Pumikit si tita. Para bang matagal na niyang hinihintay yung sagot na yun, pero umaasang hindi ko sasaguhin. Hindi mo siya dapat inalala. Hindi mo siya dapat naaalala. Gabi, umuulan. Maingay ang bubong. Nasa loob kami ng bahay. Si tita tahimik lang. Hawak ang lumang rosaryo. Sa sahig, nagkalat ang asin sa 4 na sulok ng salas. "Alam mo ba," bulong niya, "ikaw ang huling nakakita sa kanya. San mo nakuha yan? Galing sa bibig mo. Bata ka pa lang, iyak kang iyak. Sabi mo, sinama nila si Sisa. Ako ang dapat ang sumama, pero ako ang naiwang buhay. Hindi ko maalala, pero parang may biglang nabiyak sa loob ko. Parang nahulog ang alaala mula sa isang bubong ng isip. Biglang nandito na ulit ako sa lumang daan sa likod ng bahay. Tanghaling tapat kasama si Sisa. Bumubulong siya. Ayoko na dito. Saan mo gusto? Doon, sa ilalim. Tahimik. Walang nagsisigawan. Walang nalilimutan. Sisa, kung sasama ka, hindi ako magagalit. At pagkatapos, wala na siya. Hindi ko matandaan kung umalis ako o naiwan siya. Ngayong gabi, may narinig akong tunog sa labas. Tumigil ang ulan. Tahimik na ang paligid. Bumukas ang pinto sa kusina. Kusa. Walang hangin. Walang tao. Sa labas, may yapak ng batang paa sa putik. Tuloy-tuloy. Papasok. Hindi ko na alam kung bangungot lang ito o kung gising pa ako. Pero sigurado ako sa isang bagay. Bumalik siya para sunduin ako. Napansin ko ito unang beses sa salamin ng banyo.
Isang basag sa gilid. Parang guhit lang dati, pero ngayon tila lumalawak. Paikot, paikot. Parang bibig na tahimik na bumubuka. Maliit lang ang salamin na iyon. Pero kaninang madaling araw, nang dumaan ako para maghugas ng kamay, may napansin akong kakaiba. Walang mukha ang refleksyon ko. Noong una, akala ko'y panaginip. Pinikit ko ang mata ko. Binuksan ulit. Wala pa rin. Ang katawan naroon. Ang buhok, balikat, anino. Pero ang mukha, walang mata, ilong, bibig, puti lang. Maputlang hugis ng kung sino dapat ako. Paglabas ko sa banyo, nakita ko si tita. Hawak na ang tawas. May usok sa paligid. Naglalakad siyang paikot sa bahay, bumubulong ng kung anong lumang dasal. Nang nakita niya ako, saglit siya napatigil. Wala ka ng anino, sabi niya. Kinagabihan pinilit ko siyang tanungin, anong nangyayari sa akin? Hindi siya agad sumagot. Tumitig lang siya sa kandilang nauupos sa altar sa may silid. May kwento si Lola noon tungkol sa salamin at sa mga batang hindi dapat makita sa likod ng liwanag. Anong ibig mong sabihin? Kapag may nawalang bata, minsan hindi sila tuluyang nawawala. Minsan bumabalik sila pero may bahaging naiiwan. O may bahaging may sumama pabalik. Lumamig ang paligid. Sino ba talaga si Sisa? Tanong ko. Tahimik siya. Hanggang sa bigla niyang sinabi. Hindi siya nawala. Ikaw ang bumalik. Sa gabing yun, binuksan ko ang baul sa silid ni Lola. Ang isa sa mga lumang tela, may nakabordang bilog na may mata sa gitna. Tila simbolo. At sa gilid nito, nakasulat ang isang pangalang pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung bakit. Isay. Hindi si Sarah. Hindi ako. Pero alam kong ako rin iyon. Parang may bahagi sa akin na isinulat sa telang iyon. Parang katawan na dinukot at itinahi sa kwento. Nagising ako ng madaling araw sa tunog ng pagtawag mula sa labas. Ate, tingnan mo ko. Pagbukas ko ng bintana, nakita ko siya. Bata. Babae. May hawak na salamin sa kamay. Yung dating salamin sa banyo, basag na ngayon pero buo sa kanya. Nakangiti siya. Pero ang ngiti, puno ng awa. At sa loob ng salamin, hindi siya ang refleksyon. Ako pero mas bata. Ako pero umiiyak. Ako na hawak ang kamay ng isang nilalang na walang mata. Pagsapit ng umaga, wala na si tita. Sa kusina, bukas ang pinto. May iniwang bilog na asin sa sahig. Sa gitna nito, ang rosaryo niya at isang hibla ng puting buhok. At ang salamin sa dingding, basag na. Pero sa bawat basag, may mata. Nakatingin. Hindi sa akin, kundi mula sa akin. Simula nang mawala si tita, iba na ang galaw ng bahay.
May mga pinto ang kusang bumubukas pero hindi na sumasara. May mga tunog ng yabag kahit wala namang kasama. At ang ilaw sa kusina lagi nang kumikislap kahit bagong kabit lang ang bumubilya. Ang pinakakakaiba, may bagong daan sa likod ng bahay. Hindi ko ito maalalang naroon dati, pero araw-araw tila mas malinaw itong humuhubog sa damuhan. Parang inaanyayahan akong dumaan. Isang tanghaling maalinsangan, sinubukan kong sundan ang daan. Sa simula, pamilyar ang paligid, kawayan, mga damo at langit na asul. Ngunit habang lumalalim ang landas, tila nag-iiba ang hangin. Mabigat, mainit sa batok, tila may amoy ng basang abo ng lumang insenso na natuyo sa paglipas ng taon. Sa dulo, may isang malalim na hukay, bilog, malinis ang pagkakayari, para bang sinadyang hukayin pero matagal nang iniwan. Sa gilid nito, may mga patay na damo na tila hindi tinubuan ng anino. At sa pinakagitna, may isang puting panyo nakalagay sa ibabaw ng lupa. May burda sa sulok. Isay. Biglang bumigat ang paligid. Parang may kamay sa balikat ko. Tumayo ang mga balahibo ko sa batok. Lumingon ako pabalik. Ang daan na dinaanan ko, dalawa na. Isa pabalik sa bahay gaya ng dati. At isa pa, papalalim pa, pababa, tila hinuhukay ng sarili nitong anino. Hindi ko na alam kung alin ang totoo o kung may totoo pa ba talaga. Nang bumalik ako sa bahay, nagsimula nang magkabit-kabit ang mga kwento ni tita, ni lola, ni Sisa at ni Isay. Si Isay ang tunay kong pangalan. Hindi ko alam kung bakit nawala iyon sa akin o kailan. Sabi ni tita, may ritual noon. Isang uri ng pagpapalit ginagawa ng mga matatanda kapag may batang nakita ng kung anong hindi dapat makita. Para huwag siyang kunin, binabago ang pangalan. Pinapalitan ng anino, ginagawang ibang bata. Isang kwento lang daw, pero ngayon, naglalakad ang kwento. May mukha ito, may tinig, at hinahanap na ako. Sa gabing iyon, narinig ko ulit ang tinig mula sa labas. Isay, bumalik ka! Boses na pamilyar, hindi bata, hindi matanda, parang ako rin. Paglabas ko, naroon na naman ang daan. Dalawa, pero ngayon hindi lang sila basta landas. Isa ay gawa sa lupa, isa ay gawa sa asin. Buo ang guhit, paikot sa bahay. Alin ang susundan ko? Ang isa ay pabalik sa nakaraan. Ang isa ay paabante sa kung anong matagal nang naghihintay. Sa huling sandali, bago ko ipikit ang mga mata, tila gumalaw ang mundo sa gilid ng paningin ko. Ang bahay ni Lola, nag-ibang hugis. Ang kwarto ni Lola, hindi na matagal nang sarado. Bukas ito, maaliwalas. At sa loob, may isang batang babae. Nakatayo sa may altar, may hawak na panyo. Nakangiti siya. Kung ikaw ang lumimot, ako ang naiwang gising. Hindi ko na matandaan kung anong araw ngayon. Ang orasan sa dingding, nakatigil sa 3:00 ng madaling araw.
Ang kalendaryo, hindi na nagbabago ng petsa. Sa bahay na ito, panahon ng unang nasisira. Nagising akong nakahiga sa sahig ng dating silid ni Lola. Ang kahoy na sahig ay malamig, pero may init mula sa ilalim. Parang may apoy sa ilalim ng lupa, bagamat wala namang usok o amoy ng sunog. Nang tumayo ako, napansin ko ang mga dingding. May mga bitak sa semento, pero hindi normal na bitak. May hugis sila, mga salita, isinulat sa basag, sa pader, sa loob mismo ng bahay. Isay, Isay, Isay. Huwag kalimutan, buksan ang pinto. Ikaw ang salin. At ang pinakamasakit, hindi ka ikaw ang anak nila. Nang buhayin muli ang altar, nakita kong nawala na ang mga lumang santo. Sa halip, nasa gitna ng altar ang salamin, basag pa rin, pero buo ang frame. Nang tingnan ko ang refleksyon, hindi ako ang nakita ko. Hindi rin bata. Matandang babae. Nakasuot ng puting barotsaya, may peklat sa pisngi, may hawak na mangkok ng asin. Nakatitig siya sa akin. At habang tumatagal, gumagalaw ang bibig niya. Walang boses, pero malinaw ang sinasabi niya. Isang salin ka lamang. Isa ka sa mga pinili. Isa ka sa mga iniwan. At ngayon, ikaw na ang tagapagsasalita. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng tagapagsasalita. Pero simula noon, naririnig ko na ang bahay. Hindi lang kaluskos, hindi lang pinto ang pumipito. May mga boses mula sa kisame. May iyakan mula sa ilalim ng sahig. At ang mga litrato sa sala. Lahat ng mga dating nakangiti, nakatitig na lang ngayon. Hindi galit, hindi masaya, basta nanonood. Isang umaga, may nakaukit sa ilalim ng lamesa ng hapagkainan. Pag di mo binalikan ang pangalan mo, ibang pangalan ang kukuha sa'yo. Tumakbo akong palabas, hanggang barangay hall, hanggang munisipyo. Gusto kong makaalis. Tumawag ng tricycle, jeep, bus, kahit ano. Pero bawat daang puntahan ko, bumabalik ako sa bahay. Umiikot ang mga kalsada. Umiiba ang pangalan ng mga karatula. Ang mga poste ng ilaw, iisa lang ang itsura. Parang pinalitan lahat ng pare-parehong anino. Sa huling pag-ikot, nakita ko na lang ang sarili ko. Nasa likod na ako ng bahay. At naroon na naman ang daan. Yung gawa sa asin. Yung pababa. Hindi ko alam kung natutulog pa ako o gising na. Pero sa sulok ng bahay, may lumang baul na dati ko nang nakita. Bukas na siya ngayon. Sa loob, isang telang may burdan ng mata. Isang bata pang damit na may pangalang Isay. At isang maliit na kahon Binuksan ko ang kahon.
May laman itong buhok. Buhok ng bata at isang kulubot na papel. Sulatang kamay. Para sa susunod na salin. Kung binabasa mo ito, ikaw na ang tagapagsalita. Hindi lahat ng kwento ay kwento lang. Ang iba ay ritual na inuulit sa katawan mo. Dito ko naalala ang sinabi ni Tita dati na may manapamilya sa probinsya na hindi lang basta naghuhugas ng kasalanan. Pinapasa nila ito. Parang mana. Parang anak. At kung hindi mo tanggapin, ikaw ang nawawala. Nagsimula ang lahat sa asin. Sabi ni Lola dati, ang asin ay pampalayas ng masama. Pero sa bahay nito, hindi iyon para sa masamang iniwan sa loob. Ito'y para sa masamang iniwan sa loob. Tuwing gigising ako, na yun may asin sa gilid ng kama. Hindi ko alam kung ako ang naglagay o kung may ibang nilalan na sumusubok akong protektahan o ikulong. Ang balat ko tuwing madaling araw, tila may mga gasgas na pino. Parang sinulat ang mga salita gamit ang kuko. Isay, isay, isay. Paulit-ulit, pabaliktad, pabaling. Sa salamin ng banyo, habang naliligo ako, bumubuo ng porma ang singaw. May mukha. Minsan matanda. Minsan ako. Minsan ako pero walang mata. At sa mismong araw na ito, habang nililinisan ko ang altar, may natagpo ang balat ng hahas sa ilalim ng santo. Hindi naman ako natatakot. Hindi pa rin. Hindi pa ganap. Pero parang hinuhubaran na ako ng sarili ko, paunti-unti. Sa panaginip, dumaan akong muli sa daan sa likod bahay. Ngunit ngayon, ang asin ay wala na. Sa halip, dinilaan ito ng alon mula sa ilalim ng lupa. Oo, alon. Dagat sa gitna ng kagubatan. At sa gitna ng tubig, isang babaeng puti ang mata ang lumulutang. Hawak niya ang telang may pangalang Isay. Sabi niya, ang pangalan ay balat at ikaw ginamitan ng balat na hindi sayo. Nang tanungin ko siya kung sino siya, ngumiti lang siya at itinuro ang dibdib niya. Naroon ang parehong marka na nasa tuhod ko mula pagkabata, isang hugis bitin na hindi ko maipaliwanag. Bago ako magising, sabi niya, kung gusto mong manatili, ibalik mo ang pangalan sa tubig. Kung gusto mong umalis, wala ka nang babalikan. Pagkagising ko, may sugat na ang tuhod ko, eksaktong hugis ng nakita ko sa kanya. At ang asin sa paligid ng kama, nawawala na sa bawat araw. Hindi ko na alam kung ang bahay ay tumatanda o ako ang binubura. Habang iniinspeksyon ko ang ilalim ng bahay, may nahanap akong bahagi ng lumang tabla. May sulat, sunog ang pagtakaguhit. Ang pangalang di mo tinanggap, siya ring aninong susunod sa'yo. Mayroon itong mga petsa, lahat taon ng kamatayan, lahat babae, lahat sa lahi ni Lola. Sa pinakababa,
Isay, 20, walang taon. Parang hinihintay pa. Nang subukang umalis muli ng baryo, hindi na ako pinayagan ng tatawan ko. Literal, nang hihina ako tuwing tinatawid ko ang ikatlong kanto. Nangyayari ito na parang may dikta ang kalye o ang lupa. Kahit ang hangin ay parang humahawak na. May babaeng matanda sa kanto na dati kong hindi pinapansin. Ngayon, bigla siyang lumapit at sabi, "Hindi ka na nila kilala sa lungsod. Ang pangalan mo'y hindi na tumatawid sa kalsada." Nang tanungin ko kung sino siya, sagot niya, "Hindi mahalaga. Ang mahalaga, ikaw ang salin ngayon mula sa asin, balat at anino." Sa gabi, bumalik ako sa altar. Hawak ang telang may pangalan ko. Bubulahin ko na sana, pero bago ko gawin iyon, narinig ko ang tinig sa pader. "Kapag wala ka ng pangalan, saan ka pa huhugot ng laman?" At sa salamin, wala na akong refleksyon. Ang katahimikan ay hindi palaging kapayapaan. Sa bahay na ito, katahimikan ang huling hininga ng lahat ng kwento. Isang uri ng pag-amin na tapos ka na, kaya tahimik ka na rin. Ngayon, ako na lang ang narito. Wala nang bumibisita. Wala nang nagpaparamdam mula sa labas. Ni ang mga ibon ay tumitigil sa paglipad sa impapawid ng bakuran. Sa lugar na ito, kahit ang hangin ay natutong humawak ng alaala. Sa huling gabi, nagising akong nakabalot sa telang may pangalang kong borda, Isay. Ngunit hindi ito pareho ng tela dati. Mas luma, mas makapalang sinulid, at may bagong borda sa likod. Tanggapin o tapusin. Sa tabi ko, nakapatong ang kahon na may buhok. Ngayon, may dagdag na laman. Isang ngipin. Bata, puting-puti. At isang piraso ng papel, sulat kamay, na pamilyar ang sulat. Kung binabasa mo ito, huli ka na rin. Ang katawan ay alaala ng pamilya na ayaw nang maalala. Ang pangalan mo, hindi sa'yo, kundi sa kanila. Pero maaari mong piliin kung paano matatapos ang kwento. Lumabas ako. Muli kong tinahak ang daan sa likod bahay. Ngulit ngayon, wala ng asin, wala ng daan, wala ng anino. Salip, isang hukay na may anyo ng kama. May telang nakalatag at sa gitna nito, isang bata. Ako, natutulog ngunit lumuluha. Hawak niya ang asin. Sa ilalim ng kanyang mata, may marka, ang bitin na hugis. May lumapit na matanda, ang babaeng lumitaw sa panaginip. Ngunit sa liwanag ng buwan, nakita ko na mukha ko ang kanyang mukha. Mas matanda lang, mas buo, mas tuluyang naging isa sa kanila. Sabi niya, "Pumili ka, Isay. Kung iiwan mo ang katawan, buburahin ka ng lupa. Kung mananatili ka, magiging bahagi ka ng kwento, at ang kwento ay hindi natatapos." Sa huling pagkakataon, bumalik ako sa altar. Isinulat ko ang pangalan ko sa asin gamit ang daliri, at habang ginagawa ko ito, unti-unti akong naaalala. Hindi bilang anak ni na mama at papa.
Hindi bilang kabataan sa Maynila, kundi bilang salin. Isang katawang inihanda upang panatilihin ang alaala ng lahi. Isang kwentong ginamit na panangga laban sa pagkalimot. Ngayon, alam ko na. Hindi ako isinilang para sa sarili ko. Isinilang ako para maalala ang mga nawala, para maging bahagi ng siklo, ng katawan, ng pangalan, ng anino. Hindi ako lumabas ng bahay. Hindi ko na kailangan. Ang bahay ay hindi bilangguan. Ito ang katawang inabandona ng mga naunang salin. At ako ang huling natirang may pangalan. Sa madaling araw, habang ang unang sinag ng araw ay sumilip sa bintana, narinig ko ang una kong tunay na salita. Hindi mula sa akin, kundi mula sa pader, sa bubong, sa lupa. Isay, tanggap ka na. Walang sinag ng araw ang pumasok sa bintana ng sumunod na araw. Walang katawang lumabas, walang isay na bumaba mula sa silid. Ngunit sa altar may bagong telang burda. Isay. At sa likod nito ay isang bagong pangalan. Hindi pa tapos.